Hi guys! Welcome back to my channel. I am Betty and for today's video ay i-share ko sa inyo kung paano mag-file ng report of marriage. Okay? So if you are new to my channel and you haven't subscribed yet, please like and subscribe. Okay guys, so ano nga ba ang report of marriage? Okay, ang report of marriage guys ay ginagawa ng mga Filipino or Filipina na mayroong asawang foreigner at ikinasal sila guys sa ibang bansa. Okay, ang report of marriage guys ay kailangan especially kung ikaw ay magpapalit ng last name. I-share ko sa inyo kung ano yung mga experience ko sa pag-file nito. Okay, simulan natin saan ako nag-file. Okay, nag-file po ako nito guys sa DFA Asiana. Take note guys na ang DFA Asiana lang ang nagre-receive ng ganitong application. Yung ibang DFA consular dito sa Philippines ay hindi nagre-receive nito. Okay, kung ikaw naman guys ay nasa ibang bansa, ay ifa-file mo ito doon sa mga embassy or consulate kung saan ka nakatira. Okay, example doon sa mga bansa na walang embassy or consulate, kagaya yung sa akin, ay ifa-file nyo siya sa embassy or consulate kung saan ikaw ay sakop ng kanilang jurisdiction. Okay, so pinili ko na dito sa DFA Asiana na mag-file kasi konti lang yung time ko doon sa ibang bansa. Okay, so doon nga ako sa DFA Asiana nag-file and mabilis lang ba ito? At ilang buwan inabot? Okay, so i-discuss natin yan dito. Paano ang ginawa ko doon sa DFA Asiana? Okay, first thing na aking ginawa ay nag-email ako sa email na naka-provide doon sa website ng DFA. Yun yung oca.crd@dfa.gov.ph. Nagpa-set ako ng appointment. Okay, so yung subject na ilalagay nyo sa email ay country of event. Okay, so yung country, example, United States. Type of event is ROM. Okay, so ilalagay nyo, USA, yung parang underscore. Underscore ba yan? And then, ROM. Yun lang yung subject. So, nagpa-set ako ng appointment doon. And then, nag-reply sila. And then, sabi nila ay mag-email ako doon sa email na naka-assign doon sa region. Kasi Europe sa akin, so sabi nila mag-email ako sa OCA-CRD-EU at dfa.gov.ph. So, doon ulit ako napaset ng appointment and then touch ko yung lahat ng aking mga requirements, yung mga scan na aking mga requirements doon kasi i-check nila. Pinapasin nila yung complete report of marriage na requirements. Tapos, tinanong nila kung saan ako magpapa-appointment. So, after checking ng aking mga requirements, sabi niya ay okay na daw yung aking requirements and then binigyan niya ako ng link para sa pag-set ng appointment. Doon sa link ngayon ay sinet ko yung date and then yung time. Pero, hindi ako naka-receive ng confirmation or email doon sa pinaset ko. So, ang ginawa ko guys, pumunta na lang talaga ako ng DFA Asiana. Pagpunta ko doon guys, ay yung parang may reception sila. Tapos sabi ko, ay may appointment po ako sa ROM. Ayun. Doon sa window 1 yun eh, ay wala masyadong transactions doon. So, konti lang. So, sinamit ko doon yung aking 5 copies ng aking requirements para sa report of marriage. So, tandaan nyo guys, yung number 1, yung report of marriage form is original yun guys. Sana naka-notarized. Yung the rest na requirements ay photocopy. But you need to present the original copy for checking. Ayan. So, 5 copies yun. Kukulate nyo siya and then in order nyo siya guys sa original. Kasi i-check nila, halimbawa ito yung original, tapos may photocopy, i-check nila, tapos i-stamp. Ayan. So, after nun, ay binigyan ako ng papers, and then sabi ay, photocopy ko yon and then bayaran ko siya doon sa second floor. And then, magkano ba yung binayad ko? Ang binayad ko guys ay 1,385 pesos. Yan ay depende sa
rate ng dollar. Kasi $25 yun. So, yan ay depende sa rate ng dollars for the day. Ayan. So, ito yung binigay nila sa akin. Itong copy na to. Itong yellow copy. Several register request form. Ayan. So, ito yung katunayan na na-receive nila yung aking mga documents na submit. And then, sabi nila, and then may receipt din ng payment. And then, ito yung, anong tawag nito? Instruction kung paano nyo matrack ang iyong application tracker ito. Pero hindi ko to nagamit kasi hindi siya updated doon sa online. And then sabi nila ay siguro maging 2 to 4 months lang tatawagan ka daw ng DFA para sabihin na kunin yung original mo doon sa DFA siya na. Pero guys, ang nangyari sa akin ay wala akong na-receive na tawag. After 2 months or 4 months, wala. So, ang ginawa ko ay in-email ko ulit yung sa naka-assign, yung regional desk. Yun, yung sa Europe na yun. And then, in-email ko. And then, siya yung nag-update sa akin kung ano na ba ang nangyari sa aking documents. Okay, so, ang update doon sa documents. So, nagre-reply yun siya guys sa akin. Ina-update niya ako kung saan na ba. At, yun. So, after 2 months, nag-email ulit ako, nasabi ko kung ano na po ang update sa aking report of marriage. Tapos sabi niya ay currently daw ay nasa embassy pa rin. Pero, dapat pala yun guys, ginawa ko doon ay pinalipas ko muna na siguro ng 1 week after 2 months na. Diba 2 months, palipasin ulit ng 1 week. Kasi, ang nangyari pala guys, nasubmit na doon sa PSA after 2 months yung aking report of marriage. Pero inantay ko pa ng 4 months talaga kasi nung 2 months kasi ay wala. So, nung 4 months inantay ko. Ayan, so ang nangyari guys, yung 4 months na yon, ang update sa akin ay nandoon na nga sa PSA. So, nag-apply ako noong, kailan ito? July 3 ko sinabit. Napasa ng embassy doon sa PSA ng September. Okay, parang September 18. So, lagpas siya ng 2 months. Okay, and then, nag-email din sa akin yung taga-embassy. Ang bait lang talaga nila guys, okay? Nag-email sila sa akin at sabi nila, yung personal copy ko daw ay nasa embassy. Kaya pala hindi ako tinawagan ng DFA siya na pick upin yun kasi wala sa kanila. Nasa embassy siya doon sa Hungary. So, yun ang nangyari. So, nakikipag-coordinate naman sa akin yung embassy guys regarding doon sa aking report of marriage. Ayan, so after malaman ko nandoon na nga sa PSA yung aking report of marriage, ang ginawa ko ay nagpunta talaga ako sa PSA na office, nag-request ako doon yung dito sa amin. Pero ang sabi ay balik daw ako after 15 days. And hindi ako mapakali. So nag-reply ako nag-request ako sa online kasi sa online nakalagay talaga doon kung meron or wala. Okay, so nag-request ako ng isang copy and then sabi nila ay andoon na nga and then mag-wait daw ako ng 15 days din para ma-issue hindi kasi siya na-encode sa digital. Yeah. So, ganun ang nangyari. So, at least nakampante ako na mayroon nga doon and then makukuha ko siya ng 15 days. After 15 days. So, yun lang guys yung application ko sa report of marriage. So, madali lang siya. So, paano ko siya fill upan? So, ang pag-fill up nito guys ay sa report of marriage, ang i-fill up nyo dito yung details nyo noong single pa kayo. So, ganun din yung sa iyong husband. So, ayun. So, nagpirma po yung aking asawa dito sa form. Ayan, dito sa form na to, may pirma po yung aking asawa. And then, pinanotarize ko siya dito sa Philippines. Ang advice ko sa inyo guys, pumunta kayo doon sa may experience na lawyer or sa pagpapanotary. Huwag kayo magpunta doon sa mga bagong graduate pa lang. Okay, kasi yung iba kasi sa kanila ay hindi sila familiar dito or takot pa siguro yung iba. Pero yun yung tip ko sa inyo. Ayan. So, ang signature dito guys na gamitin mo, syempre yung signature mo doon sa passport mo, the same doon.
Hindi yung nag-asawa ka lang, papalitan mo na yung signature mo. Kung ano yung signature mo doon sa passport, yun yung signature na gagamitin mo. Kasi yung passport natin ay valid ID rin. Okay, so yun lang guys, yung ating tips doon sa report of marriage. And huwag kayong mag-worry kung wala pa ang inyong report of marriage as long as naipasa nyo na siya and then meron na kayong copy at meron na kayong copy ng na na-receive nila yon ay meron talaga yan. Huwag kayong mahiya na mag-email doon sa email ad ng DFA na yon. So, para magkaroon kayo ng update. Okay? So, kung kayo ay magpapalit ng surname, kailangan nyo i-present yung ating PSA na report of marriage. Ayun lang guys ang aking video for today and I hope nakatulong ito sa inyong application. Thank you so much guys for watching and I'm gonna see you guys on my next one. See ya! Bye!